Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may tanong din ako. Ako po ay kinasal sa aking asawa na gamit na pangalan ay Johnny. Pero nalaman ko na ang kanyang tunay na pangalan ay Juan. Yan ang kanyang pangalan sa kanyang birth certificate. Kaya pala gumamit siya ng ibang pangalan dahil meron siyang naunang asawa. Pwede ba akong magpakasal, attorney? Total, matagal na kaming hiwalay. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang magpakasal sa iba kung ang iyong asawa ay gumamit ng ibang pangalan nang kayo ay ikinasal? Gumamit siya ng ibang pangalan dahil kasal na pala siya sa iba. Ang paggamit ng ibang pangalan sa marriage ay hindi makakapekto sa validity ng kasal. Hindi sinabi ng batas na para maging valid ang kasal, dapat ang pangalan sa birth certificate at pangalan sa marriage certificate ay magkatugma. Hindi sinabi sa mga essential at formal requisites na ito ay kailangan sa kasal. Kung gusto niyo malaman ang mga essential at formal requisites ng kasal, may video ako tungkol dito, maaari niyong panoorin para malaman ninyo kung ano yung mga formal at essential requisites ng kasal. Article 4 of the Family Code provides that a defect in any of the essential requisites shall not affect the validity of the marriage, but the party or parties responsible for the irregularity shall be civilly, criminally, and administratively liable. Ang depekto sa mga essential at formal requisites ng kasal ay walang epekto sa validity ng kasal. Pero yung taong gumamit ng peking pangalan sa kanyang marriage certificate ay maaaring kasuhan ng paglabag sa Republic Act 6085 o yung Law Regulating the Use of Alias. Ayon sa batas na ito, ang sinumang tao ay may obligasyon na gamitin ang kanyang pangalan na nasa birth certificate at hindi pwedeng baguhin ng walang pahintulot ng korte. Ang taong gumagamit ng alias na walang order sa korte ay may parusang kulong. Maaari lamang gumamit ng pseudonym para sa panitikan o literary, sinihan, television, radyo at iba pang mga entertainment purposes at sa mga athletic events kung saan ang paggamit ng pseudonym ay isang normal na practice. Tinatanggap ito. Ganun din, maaari ring makasuhan sa ilalim ng Article 178 ng Revised Penal Code. Nakasaad sa provision ng batas na ang paggamit ng huwad na pangalan o kaya'y fictitious name at pagtatago ng tunay na pangalan ay may parusang aresto mayor at multa na hindi lalampas sa 100,000 piso, 100,000 pesos. Ito ay ipapataw sa sinumang tao na gagamit sa publiko ng isang kathang-isip o fictitious name para sa layuning itago ang isang krimen, umiwas sa pagpapatupad ng hatol o kaya'y magdulot ng pinsala. So, sa tanong ng ating viewer, kung maaari na siyang magpakasal dahil ibang pangalan ang ginamit ng kanyang asawa sa kanilang pagpapakasal, ang ating sagot ay hindi. Dapat na magsampa muna siya ng petition sa korte para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Nakasaad sa Article 40 ng Family Code na para sa pag-aasawa muli dahil walang bisa ang naunang kasal, dapat na ito ay mayroong hatol at deklarasyon ng korte na ang nakaraang kasal ay walang bisa. Kung magpakasal na wala pang hatol o deklarasyon ng korte o void, walang bisa ang naunang kasal, ang iyong kasal ay wala ring bisa at maaari ka pang kasuhan ng bigamy.
Kailangan munang kumuha ng ruling sa korte na nagpapawalang bisa ang nakaraang kasal bago magpakasal sa iba. Ipinahayag ng Korte Suprema sa isang kaso na kailangan ang judicial declaration of nullity ng dating kasal bago legal na makakontrata ng kasunod na kasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!